Well, usually Chinese ang nag-ooperate. Usually mainland Chinese ang nag-ooperate ng mga makina. At saka makina niya lahat na galing mainland China. Operators ng mga iligal na pagawaan ng sigarilyo sa bansa, posibleng mga Chinese national. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, mga retailer ng mga iligal na sigarilyo, sunod na target ng pamahalaan. Pag-utos si Digong, walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Senator Robin Hood Padilla, handang maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Bank records ni Vice President Sara Duterte posibleng siyasatin sa isasagawang impeachment proceedings. Mga aligasyon ni Ramil Madriaga, nais namang paimbestigahan sa House Quadcom. Like to thank Alex for bringing a new demographic to the sport. I really appreciate. Alex Ayala umani ng paghanga mula sa naging katunggali sa Dubai Duty-Free Tennis Championships na si Coco Gauff. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Iwasan ang mga panawagang labag sa konstitusyon. Ito ang paalala sa mga lalahok sa Trillion Peso March Part 3 kasabay ng ika-70 anibersaryo ng pinakapayapang revolusyon, ang People Power 1. Ayon sa organizers, bukas sila sa paglahok ng iba pang grupo kahit pa supporters ng mga Duterte. Ito ang balita ni Benedict Samson. Similar to the September 21 Trillion Peso March, no? Ang patakaran po natin sa stage ay walang politiko na sasalang, no? So again, people, they're welcome to join as participants po, pero for this one marami naman silang ibang pagkakataon to speak to the people. Bawal ang politiko sa entablado. Ito ang mahigpit na ipatutupad ng mga organizer ng Trillion Peso March Part 3 sa EDSA People Power Monument sa darating na February 25. Ayon kay Tindig Pilipinas Co-Convener Francis Joseph Kikodi, sa gagawing kilos protesta, malaya at irerespeto nila ang anumang saloobin at pahayag ng mga inimbitahang magtalumpati, ngunit dapat ay nararapat at hindi ito labag sa saligang batas ng Pilipinas. Bawal lang po talaga ay yung mga labag sa Constitution tulad ng mga calls for violence, yung mga calls na naka-address sa ating armed forces, tsaka yung mga calls for an unelected body to take office, kagaya ng revolutionary government or pati na rin yung transition council habang medyo malabo pa rin po yung ibig sabihin nito. Isa rin sa ipinaalala ng mga organizer na mahigpit nilang ipinagbabawal sa gagawing kilos protesta ang panawagan ng pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo. Siguro po kung in the heat of passion may nagsabi yun in an isolated case, baka pwedeng palagpasin, pero kung merong concerted effort na i-hijack yung program na yun yung panawagan, then meron naman po tayong marshals to escort yung mga may ganong intention outside of the premises po, and then malapit din po yung pakipag-ugnayan natin sa PNP. Ayon pa kay Kiko D, papayagan din nila ang paglahok ng mga Duterte supporters sa kilos protesta. Ang tangi pakiusap lang nila, huwag manawagan ng mga bagay na maaaring humantong sa sedisyon. Pero kung susunod po kayo sa ganung patakaran at hindi po kayo magiging disruptive sa main program, ay welcome naman po kayong dumalo kung nakikiisa po kayo sa panawagan laban sa korupsyon, laban sa political dynasties. Ayon naman kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo Sandiego, hindi papayagan ng lokal na pamahalaan na magsagawa ng kilos protesta ang mga grupo na ang layunin ay pabagsakin ang gobyerno. Pag gusto mo bumagsak ang gobyerno, bakit kita bibigyan ng permit? Obvious naman yun. Parang hindi naman tama yun. At hindi papayag ang QCLGU na ang direksyon ng rally nyo ay short of saying seditions na. Definitely hindi bibigyan ng permit yan kasi ang assessment ng QCPD dyan hindi tama at delikado. Kaya nga yung ibang grupo na merong record na at merong nakulong na, never nabibigyan ng permit yan dito. Samantala, para naman masiguro na magiging maayos ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA,
Hihilingin ng Metropolitan Manila Development Authority sa Department of Transportation na magkaroon ng adjustment ng concrete barriers sa EDSA busway. DOTR may control kasi ng bus lane. So, sila pa rin ang magbibigay ng final na say kung anong mangyayari dyan. Pero sa amin is kailangan talaga maproteksyonan hindi dapat magsarado yan. We will write sa DOTR para i-adjust pa rin because may experience kami nung mga nakaraan na yung mga realista since nag-spill over sa EDSA tumayo at nandun na sa EDSA bus carousel kaya naharangan. At dahil may pasok pa rin sa trabaho at paaralan sa naturang PEDSA, nakiusap ang MMDA sa organizer na huwag makaabala ang mga lalahok sa kilos protesta sa daloy ng mga sasakyan. This time, wala hong march na gagawin. Sa mismong hanay nila, they encourage na lahat ng pupunta dito ay gumamit na lamang ng sidewalk or pedestrian at hindi na sila maglalakad ng usual from EDSA Shrine going to People Power Monument. Inihahanda naman ng Quezon City LGU ang traffic rerouting scheme dahil pansamantalang isasara sa mga motorista ang White Plains Avenue. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa na naman pagawaan ng ilegal na sigarilyo ang sinalakay ng Bureau of Customs kasama ang iba pang law enforcement agency sa Tanza, Cavite kahapon. Nasa 200 milyong pisong halaga ng tobacco products at equipment ang nakumpiska dito. Naniniwala naman si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi mga Pilipino kung hindi mga dayuhan ang nag-ooperate ng kartel na sigarilyo sa bansa. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Well, usually Chinese ang nag-ooperate. Usually mainland Chinese ang nag-ooperate ng mga makina. At saka makina niya lahat na galing mainland China. Hinihinalang mga Chinese national ang kadalasang operator ng iligal na kartel ng sigarilyo sa Pilipinas. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, batay na rin ito sa mga nakukuha nilang ebidensya sa magkakahiwalay na raid nitong nagdaang mga linggo. Sa mga nagdaang operasyon sa Pampanga, pawang made in China ang mga equipment na kanilang nakukumpiska. Habang galing naman umano sa Southeast Asia region ang tobacco content ng mga nasabat na produkto. Bukod pa rito ang 6 na naarestong Chinese national sa loob ng pabrika sa Mexico, Pampanga. Para kay SILG Remulla, bukod sa mga ito, maaaring sangkot rin ang ilan sa mga opisyal ng gobyerno na ang papel naman ay protektahan ang mga naturang operator. Merong tao sa gobyerno na nasa taas lahat ito at hindi kami titigil hanggang makuha namin at matigil namin na lahat ng operations nila. Anya, hahabulin na rin nila ang mga financiers, titingnan ang koneksyon sa isa't isa at sasampahan ng reklamo. Kanina, personal na pinuntahan ng kalihim ang nilusob na warehouse ng mga otoridad sa Tanza, Cavite. Ang nasabing pagawaan nagsimulang mag-operate noong nakaraang taon at tinatayang nasa 2 billion pesos ang production cost simula noong August 2025. Ayon kay Remulla, target nilang sunod na lusubin ang mga retailer ng mga illegal na sigarilyo sa mga palengke. Pakiusap ko sa lahat ng nasa palengke sa buong Pilipinas. Sa sunod na linggo ay magre-raid na kami. Pag may mahuli po kaming illegal na sigarilyo sa inyong mga tindahan, pero yung nasa palengke na distributor, kakasuhan namin kayo ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, non-bailable. Payo niya sa retailers, ngayon pa lamang ay itapon na ang mga ibinebentang illegal na sigarilyo bago pa maabutan ng mga otoridad at makumpiska ang mga ito. Samantala, hindi naman kakasuhan ang mga sari-sari store owners na nagbebenta nito, ngunit maaari pa rin silang maipasara. Pero pag mag-umpisa kami, hindi namin kayo titigilan. Ulit, sa mga sari-sari store, ipapasara lang namin yan. Pero pagdating sa mga distributors, manufacturers, non-bailable at to the full extent of the law, didiinan talaga namin sila. Para sa kalihim, kumpiyansa siya sa kanilang mga operasyon kontra illegal na sigarilyo at inaasahang makakapagdagdag sa pondo ng syntax ng Bureau of Internal Revenue. Pondong direktang ginagamit para sa kalusugan ng mga maumayang Pilipino. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inihayag ng Malacanang na posibleng ilabas na ngayong Pebrero ang resulta ng pagsusuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ulat ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patuloy ang ginagawang review ng Pangulo sa report ng ICI upang matiyak na magiging tama at resonable ang ilalabas niyang desisyon. Nauna nang isinumite sa Office of the Executive Secretary ang ulat ng ICI na naglalaman ng mga natuklasan ng komisyon mula September 15, 2025 hanggang January 18, 2026. Ang ICI ang itinatag na non-partisan fact-finding body upang imbestigahan ang umano'y irregularidad sa mga flood control at infrastructure projects sa nakalipas na 10 taon. Malamang po dito, itong buwan po ng Pebrero ay malalaman na po natin sa ating pagkakaalam. Pero hindi ko po sinasabi na ito na mismo po ang magiging hudyat kung ano magiging desisyon ng Pangulo. Sa akin lamang pong pagkakaalam, most probably by February meron na po. Sinisilip na rin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga ari-arian ni dating Public Works Secretary Emmanuel Bonoan. Ayon kay ICI, Technical Working Group Chairman Undersecretary Renato Paraiso, kasama si Bonoan sa mahigit 140 na itinuturing na persons of interest. Kasama sa mga inahanap ng ICI ang posibleng mga painting ng dating kalihim sa mga art gallery. Nakikipag-ugnayan na umano sila sa National Bureau of Investigation sa posibleng mga dineklaradong paintings ni Bonoan at iba pang sinasangkot sa flood control mess. Hindi dapat maapektuhan ng maagang pag-aanunsyo ng kandidatura ni Vice President Sara Duterte ang gagawing deliberasyon ng House Justice Committee sa impeachment complaints. Posible namang siyasatin sa nakaambang impeachment proceedings ang bank records ni Vice President Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Goz. On a constitutional perspective, hindi dapat siya makaapekto kasi constitutional duty ito ng members ng House of Representatives to receive impeachment complaints, to hear it before the Justice Committee, and to vote in the plenary. Agad na magko-convene ang House Justice Committee oras na ma-refer sa kanila ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, may 6 na session days na lang ang nalalabi o hanggang March 4 para maisama sa order of business ng plenaryo ng Kamara ang 4 na impeachment complaints. Pagtitiyak ng kongresista, hindi apektado ang gagawin nilang deliberasyon sa maagang pag-anunsyo ng kandidatura sa pagkapangulo ni VP Duterte sa 2028 national elections. At kung ganito ang kanyang prinsipyo, umaasa siyang ganito rin na magiging paninindigan ng mga kapwa niya House member. I just focus on my job. I just focus on the rules, no? So, again, this is a duty regardless of our political affiliation or alignment, no? So, for the members of the Justice Committee, I wish na sana ganito rin sila, that they will remain their independence and impartiality regardless of that pronouncement. Samantala, naniniwala naman si House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na posibleng siyasatin ang bank records ni Vice President Duterte sa isasagawang impeachment proceedings. Isa sa 2 endorser ng ika-4 na impeachment complaint si Congressman Ortega at kabilang sa aligasyon sa reklamo ang hindi umano maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Hindi totoo at buong deklarasyon ng assets, liabilities, and net worth. Giit ni Representative Ortega kung required ang public officials na i-disclose ang lahat ng ari-arian at mamuhay ng simple, seryosong usapin sa konstitusyon na hindi maaaring ipagsawalang bahala ng Kamara ang anumang material omission o hindi tamang pagdedeklara ng yaman. Nananawagan naman ng makabayan lawmakers ang muling pag-convene ng House Quadruple Committees o Quadcom para imbestigahan ang affidavit ni Ramil Madriaga. Dati umanong bagman ni VP Duterte at nag-aakusa sa Vice Presidenteng galing sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs at illegal drug operation ng campaign funds nito noong 2022. Nais ding paimbestigahan sa Quadcom ang umano'y political extrajudicial killings ng mga activists at human rights defenders. Apila nila sa liderato ng Kamara
Gawing prioridad ang investigasyon bilang bahagi ng constitutional oversight duty nito. Hindi rin nila ito partisan politics, kundi tungkol sa pananagutan sa bayan. Wala pang pahayag kaugnay nito ang tanggapan ni Vice President Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang political analyst na nasa mahirap na sitwasyon na ngayon si Vice President Sara Duterte kaya nagdeklara agad ito na tatakbo sa pagkapangulo ng bansa sa 2028 elections. Kaugnay ito ng magkakasunod na reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. Malinaw rin anya ang mensaheng nais ipaabot ng pangalawang pangulo sa mga mambabatas sa Kamara. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So ang tingin ko ay with regard to that, nais niyang impluwensyahan yung magiging pasya. Hindi lamang ng mga miyembro ng House Committee on Justice, pati na rin ng kabuang House of Representatives. Posibleng nais-impluwensyahan ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng mga mambabatas sa isinusulong na impeachment laban sa kanya, kaya nagdeklara agad na tatakbo sa 2028 presidential elections. Ito ang pananaw ng political analyst at political science professor na si Dennis Coronacion sa naging palaisipan sa layunin ng pangalawang pangulo sa maagang pag-aanunsyo ng kanyang planong politikal. Ayon kay Professor Coronacion, may nais na ibigay na mensahe ang Vice Presidente sa mga mambabata sa Kamara kaugnay ng inihaing impeachment complaints. Kumbaga man, nagbibigay siya ng signal o mensahe na kung sakaling ako ay mananalo bilang Pangulo sa 2028, kayong mga nag-endorso ng impeachment complaint niyan for impeachment trial sa Senado, humanda kayo. Babawian ko kayo. She never said that explicitly. Alright? That's one thing you have to know. Hindi niya sinabi yun ng explicit, ano? Pero yun ang implied sa kanyang mensahe. Nasa mahirap na sitwasyon anya ngayon si VP Sara kaya kailangan niyang gumawa ng aksyon. Kasi ang nakikita ko is nasa isa siyang kumbaga man ay masamang sitwasyon. At pwede pang lalong sumama ito sa mga darating na mga linggo o buwan. At pwede maging dahilan upang masira ang kanyang imahe. At pag kinalaunan, pagdating ng eleksyon, maaaring ikatalo niya. So gusto niya sanang kumbaga man pigilan yung posibleng pagkatalo niya o sa mga mangyari sa kanya sa darating na 2028 presidential election. Alam naman natin tatakbo siya. Paliwanag ni Coronacion, hindi maikakaila na malakas pa rin sa kasalukuyan ng impluwensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at may hatak pa rin sa publiko. Bagay na dapat anyang mapanatili hanggang sumapit ang 2028 elections. Patunayan natin na kahit wala nang sa pwesto si former President Duterte, gumagana pa rin yung Duterte magic. Andun pa yung Duterte brand of politics. Nakita natin sa mga naipanalo nila both at the national level at saka local level. So she's hoping, the Vice President is hoping na masustain yung kanilang momentum hanggang 2028 elections. Dagdag pa niya, maaaring sa tingin ng iba ay mali ang ginawang maagang pagdedeklara ng kanyang kandidatura si VP Sara, pero ito ay masasabing isang malaking sapalaran na kailangan niyang pasukin. Pero tingin ko yung kanyang ginawa ni Vice President Sara Duterte ay unorthodox, unconventional at saka isang malaking sugal sa party niya. So titingnan natin kung magiging resulta, kung maganda ba o mali. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa kapapasok na balita, pinagbigyan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag nang dumalo sa confirmation of charges hearing laban sa kanya na nakatakda sa Lunes, February 23, 2026. Gayunman, ayon sa ICC, magpapatuloy ang pagdinig kahit wala ang dating Pangulo. Muling iginiit ng Malacanang na hindi kidnapping ang nangyaring pag-turnover ng pamahalaan ng Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC.
Binigyan din ng palasyo na hindi naman kailangang tutukan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mangyayaring confirmation of charges sa dating Pangulo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi po kailangan mag-monitor ng Pangulo. Ang sabi nga po natin, ang minomonitor po ng Pangulo ay yung interest po ng ating bansa. Walang oras si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bantayan ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC simula sa Lunes, February 23. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maraming bagay ang mas dapat natutukan ng Pangulo. Sakali namang may dapat malaman si PBBM sa development ng kaso, ay siya na lang ang magbibigay ng update dito. Kung meron po mangyayari sa hearing, ito po ay personal na po kay dating Pangulong Duterte. At tatandaan po natin na ang mga nagsampa po ng kasong to ay kapwa natin Pilipino. Pilipino nagsampa ng kaso, nirereklamo, ay kapwa natin Pilipino. Hindi po imo-monitor, pero syempre kailangan po maging updated ang Pangulo sa lahat na nangyayari dahil mga kapwa Pilipino natin ang nasasangkot dito. Dapat na rin anyang tigilan ang mga paratang na kinidnap ang dating Pangulo ng Gobyerno ng Pilipinas. Tayo nga po yung lubhang nagtataka dahil patuloy nila itong ginagawang naratibo. At ang purpose lamang nito ay sirain at ibagsak ang imahe ng ating Pangulo. Dahil mismo si dating Pangulong Duterte ang nagsabi na siya ay willing magpa-aresto kapag nandyan ang warrant of arrest. At ito nga po ay aking nakita sa isang news kung saan Philippines Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Ito ay may date na March 10, 2025 at itong salaysay na ito ay nakuha pa nung siya ay nasa Hong Kong. So alam niya na magkakaroon ng pagsisilbi ng warrant of arrest. Ipapaubaya na lamang ng palasyo sa ICC ang pagdinig sa kaso ng dating Pangulo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bigong makausad sa semifinals ng Dubai Tennis Championship ang Pinay Tennis Pride na si Alex Iyala. Maging ang pinakahuli niyang nakalaban na si 2025 French Open champ Coco Gauff, nagpasalamat kay Alex sa inspirasyong ibinigay nito sa world tennis community. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Hindi biro ang pinagdaanan ng Filipina tennis ace na si Alex Iyala para makapasok sa Final 8 at sa kanyang kauna-unahang quarterfinal match sa ginanap na Dubai Duty Free Tennis Championships. Sa kabila ng kanyang batang edad, nagawa ni Iyala na talunin ang mga top-ranking professional player gaya ng mga veteranang sina Jasmine Paolini ng Italy at Sorana Cîrstea ng Romania para makaharap ang 2025 French Open champion at world number 4 American tennis player na si Coco Gauff. Marami ang humanga sa mabilis na progreso ng tennis career ni Alex. Siya ang kauna-unahang Filipina na nakaabot sa Dubai quarterfinals at ang ikatlong Asian player na nakapasok sa Women's Tennis Association 1000 quarterfinal. Higit na tumatak sa tennis world ang matinding hatak ni Alex, hindi lamang sa mga Pinoy tennis fans, kundi maging sa mga kapwa niya manlalaro. Mismong ang kanyang kalaban na si Gauff ay nagpahayag ng pagkilala sa kanyang tough competitor at sa impact nito sa world tennis fans. I'd like to thank Alex for bringing a new demographic to the sport. I really appreciate it. I think it's great. I know sometimes it's tough when you're playing against a home crowd, but I think that it's great for the sport. So keep being enthusiastic and keep rooting for your player. Yeah. Hindi man umusad sa semifinals. Ayon kay Alex, ang bawat laban para sa kanya ay oportunidad na matuto, maging anuman ang resulta nito. I think it's a great opportunity for me. Win or lose tomorrow, I think it's great for me to learn. Obviously, facing a player like Coco is, something people
would kill to do, and in a quarterfinal here in Dubai as well. Matapos ang kanyang laban sa Middle East, inaasahang sasabak na muli si Alex sa susunod na buwan sa 2026 Indian Wells Open na gaganapin sa California, USA na magsisimula na sa March 4. I really appreciate the love, everyone. Thank you. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Nakaipon na ng malaking halaga ng pledges ang Board of Peace na binuo ni US President Donald Trump. Ang halagang ito ay bahagi ng pondo na itutulong ng bagong buong samahan upang ayusin at ibangon ang Gaza Strip mula sa pagkawasak bunsod ng hidwaan. Ito ang balita ni Marvy Delfin. The Board of Peace, and they've been very generous with money also. Because there's nothing more important than peace, and there's nothing less expensive than peace. Umabot na sa $7 billion ang pledges ng mga bansa na kabilang sa binuo niyang Board of Peace ni US President Donald Trump. Layunin nito na tulungang makabangon ang Gaza Strip mula sa pagkasira bunsod ng matagal ng hidwaan ng Israel at Palestine. Ilan sa mga nakiisa at nagbigay ng kanilang tulong ay ang mga bansang Bahrain, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Please just announce that Kazakhstan, Azerbaijan, UAE, Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, and Kuwait have all contributed more than $7 billion toward the relief package. Umiiral ngayon ang ikalawang yugto ng US-brokered ceasefire sa Gaza at ilan sa mga pinaplanong gawin ng US ay ang reconstruction ng mga nasirang gusali at bawiin ang mga armas ng militanteng grupong Hamas. Nagpasaring naman si Trump sa pamunuan ng United Nations. I think the United Nations has great potential, really great potential. It has not lived up to potential. Ayon kay Trump, sa ngayon ay nagtutulungan ang Egypt at Jordan sa pagbibigay ng tulong sa mga kaalyadong Palestinian Police Force upang matigil na ang gulo sa rehiyon. Bukod sa 7 billion pesos na pledges ng board, 10 bilyong piso naman ang bahagi na ibibigay ng Trump administration para sa planong relief and reconstruction ng Gaza. Marvy Delfin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinahatulan ng korte sa Austria ang isang 37 anyos na amateur mountaineer ng kasong manslaughter. Kaugnay ito ng pagkamatay ng kaniyang kasintahan dahil sa matinding lamig sa tuktok ng Großglockner noong January 2025. 5 buwang pagkakakulong at multang 9,400 euros ang ipinataw sa lalaki. Napatunayan ng hukumang nagkulang ito sa pag-iingat ng iwan ng biktima upang humingi ng tulong. Ayon sa pagdinig na iwan ng babae sa matinding lamig at nagyayelong paligid na hindi nabigyan ng emergency blanket. Hindi rin agad na iparating ng malinaw sa Mountain Police ang kanilang sitwasyon kaya't hindi nakapagsagawa ng rescue operation. Bagamat iginiit ng akusado na wala siyang intensyong pabayaan ng kasintahan at humingi siya ng paumanhin sa korte, binigyang diin ng hukuman na ang kanyang gross negligence ang naging sanhi ng pagkasawi nito. Humingi ng paumanhin si dating South Korean President Yoon Suk-yeol isang araw matapos siyang hatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa insurrection. Ang kaso ay kaugnay ng kanyang 2024 martial law decree. Sa desisyon ng Seoul Central District Court, napatunayang nagpadala si Yoon ng mga sundalo sa National Assembly upang pahintuin ang operasyon nito at patahimikin ang mga kalaban sa politika.
Sa pamamagitan ng pahayag na inilabas ng kanyang abogado, inamin ni Yoon na nagdulot ng frustration at paghihirap ang kaniyang hakbang. Gayunman, iginiit nito na ginawa niya ito para sa kapakanan ng bansa. Ang martial law ay idineklara ni Yoon noong December 3, 2024 sa isang late-night address, ngunit naalis makalipas lamang ang 6 na oras matapos magpasa ng emergency resolution ang mga mambabatas upang ito'y bawiin. Isang hindi nagpakilalang donor ang nagbigay ng 21 kilograms ng gold bars sa Osaka City Government sa Japan upang maiayos ang lumang water system doon. Kinumpirma ni Mayor Hideyuki Yokoyama ang naturang donasyon na tinatayang nagkakahalagang 560 million yen o 209 million pesos. Plano ng lungsod na gamitin ang donasyon para sa rehabilitasyon ng mga sirang tubo, lalo't naging mas madalas ang mga sinkhole incidents sa bansa. Gaya na nangyari sa Saitama noong nakaraang taon na iniuugnay sa nasirang sewage pipe. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula dito sa Perth, Australia. Ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Halos isang taon na matapos arestuhin at dalhin sa International Criminal Court o ICC sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ibalikan ang mga mahalagang pangyayari at kung nasaan na ngayon ang kaso ng sinasabing crimes against humanity na isinampa sa dating pinakamataas sa pinuno ng bansa. Ito ang balita ni Dante Amendo. We have the warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place and sige, let's proceed as we had discussed. Now, that's what happened. March 7, 2025, naglabas ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber na tinawag na secret ngunit binago bilang public pagdating ng March 11. March 11, 2025, inaresto si FPRRD paglapag ng Ninoy Aquino International Airport mula sa Hong Kong. March 12, habang nasa loob pa siya ng eroplano bago dalhin sa The Hague, mabilis na naghain ng petisyon ang kanyang mga anak sa Korte Suprema para pigilan ang pagdadala sa kanya sa ICC. Gayunman, bigo silang makakuha ng saklolo sa hukuman. Kinumpirma ng Malacanang ang pag-aresto alinsunod sa obligasyon ng Pilipinas sa Interpol sa kabila ng pagkalas ng bansa sa ICC noong 2019. March 13, formal na inilipat ang kustudiya kay former President Duterte sa ICC pagdating sa the Netherlands. March 14, 2025, unang humarap sa ICC ang dating presidente sa pamamagitan ng video link. Dito, formal siyang binasahan ng sakdal. I am Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Sa mga sumunod na araw, inihayag ng anak nito na si Vice President Sara Duterte na itinalagang lead counsel ng kanilang legal team ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman. Defense team, yes. We already have a lead counsel. The President already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Ilang pangalan ng matataas na opisyal ng gobyerno ang lumutang na nagplano ng pag-aresto tulad ng magkapatid na Secretary Boying at John Vic Remulla at dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III. Sinampahan pa ng disbarment case si dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman Remulla kaugnay nito. Contents and the specifics, I think you know that I could not expound on the same, but this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte. September 8, 2025, ipinagpaliban ng ICC Pre-Trial Chamber ang dapat sanang pagsisimula ng Confirmation of Charges hearing na nakatakda noong September 23. Ito ay matapos maghain ng motion ni FPRRD na nagsasabing hindi siya fit to stand trial dahil sa humihinang memorya at kalusugan. Ikinalungkot ito ng kampo ng war on drugs victims dito sa
Pilipinas dahil matatagalan ang proseso papunta sa formal na paglilitis. January 26 ngayong taon, matapos ang masusing pagsusuri ng panel ng medical experts, nagdesisyon ang ICC na fit to stand trial ang dating Pangulo. Ayon sa korte, sapat ang kanyang mental na kapasidad para maunawaan ang mga proseso at makipagtulungan sa kanyang mga abogado. Itinakda ng ICC ang simula ng confirmation of charges hearing sa darating na February 23. Pagbibigay linaw ng ICC, hindi pa ito ang mismong trial. Dito pagpapasyahan ng korte kung sapat ang ebidensya para ituloy ang formal na paglilitis. Pag-uusapan pa lang ano ang saklaw ng kaso, pwedeng abogado niya ang humarap dito. Ayon sa Assistant Counsel for the ICC na si Attorney Cristina Conte, ilalatag ng prosekusyon sa pangunguna ng ICC prosecutor ang mga pinakamalakas na ebidensya laban sa dating presidente. 3 counts ng crimes against humanity ang inaasahang isasakdal sa dating Pangulo. Una ay ang umano'y patayan sa Davao sa pamamagitan ng sinasabing Davao Death Squad o DDS noong alkalde pa ito. Pangalawang count ay ang assassination o pagpatay sa mga high-value targets sa war on drugs noong presidente pa ito ng bansa. At pangatlo ay ang pagpatay sa mga umano'y users o pushers sa mga barangay operation. Maaari din anya itong pabulaanan o kontrahin ng defense team. Essentially, wala po siyang participation sa February 23. Hindi po siya kailangan magsalita. Pero baka tanungin lang siya na, how are you? Yung katulad nung last time. Kapag nakumpirma ang mga sakdal, saka lamang maglalabas ng formal na petsa ng paglilitis o trial schedule na tatagal anya ng ilang taon. Kinumpirma naman ni Vice President Sara Duterte nitong huling bahagi ng Enero na mananatili ang kasalukuyang legal team ng kanyang ama. Tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko exactly kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka ba satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. Tinutulan ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi personal na dumalo sa confirmation of charges hearing na itinakda sa Lunes, February 23, 2026. Sa isinapublikong redacted filing, iginiit ng prosekusyon na walang sapat na legal na batayan upang payagan si Duterte na lumiban sa nasabing pagdinig. Ayon sa prosekusyon, physically at mentally fit si Duterte upang humarap sa korte batay sa pagsusuri ng independent medical experts. Hindi rin umano sapat na dahilan ang aligasyon nitong walang jurisdiksyon ang ICC at siya ay kinidnap o iligal na isinuko sa The Hague. Ang confirmation hearing ay magtatakda kung may sapat na ebidensya upang isalang si Duterte sa paglilitis kaugnay ng mga alegasyon ng crimes against humanity sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimula na ngayong taon ang konstruksyon ng bagong hospital building ng Valenzuela Medical Center. Inaasahang makatutulong ito na malaki upang solusyonan ang congestion ng mga pasyente sa naturang ospital simula sa susunod na taon. Ito ang balita ni Joanna Ano. Isa niyo po ko sa serbisyong pangkalusugan at ang mga pondo nating nilaan para sa kalusugan, sinisigurado kong mas malaki at mas marami tayong mga equipment, mga programa pa na parating katuwang ang Valenzuela Medical Center. Isang malaking hakbang sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan ang inilunsad sa Valenzuela City ngayong araw. Kasunod dito ng isinagawang groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong 6 na palapag na gusali ng Valenzuela Medical Center. Ang 6 na palapag na gusaling ito ay refleksyon po ng inyong pagsusumikap at kakayahang maitaas ang antas ng serbisyong medikal dito sa Valenzuela City. At bilang isa po sa mga DOH hospitals dito sa Metro Manila, mahalaga po ang papel na ginagampanan ng Valenzuela Medical Center sa ating regional health system. Ayon sa pamunuan ng ospital, madaragdagan ng mahigit 100 ng kasalukuyang bed capacity oras na matapos ang proyekto. Itong building na ito ay maglalaman ng aming mga operating rooms, ng aming pharmacy, at dietary service, at ang highlight po nito ay madadagdagan ng 126 beds ang Valenzuela Medical Center.
Ang naturang proyekto ay inaasahang makatutulong upang mabawasan ang congestion o pagsisiksikan ng mga pasyente sa mga ward at emergency room. Well, ang waiting time natin dapat less than 4 hours. So, pag na-admit na yung pasyente, so with that, baka sakaling mapababaan pa natin yung waiting time ng less than 4 hours. Nung sa ganun, mararamdaman ng aming pasyente na yung congestion maiibsan. Sa sandaling maitayo ang bagong hospital building, inaasahang mas magiging maayos, mabilis at epesyente ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan ng Valenzuela Medical Center para sa mga pasyenteng Pilipino. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanguna mga K-pop stars sa listahan na pinakasikat na global hit songs ng 2025 ayon sa datos na inilabas ng International Federation of the Phonographic Industry o IFPI. Tinanghal the biggest hit song na taon ang APT o APA2 ni Rosie ng Blackpink kasama si Bruno Mars matapos itong makapagtala ng mahigit 2 billion streams at unang kanta na may non-English lyrics na nanguna sa global chart. Pumangalawa naman ang Golden ng animated girl group na Huntrix mula sa Netflix hit na K-pop Demon Hunters. Habang kabilang din sa top 5 ang Ordinary ni Alex Warren at Die With A Smile ni na Lady Gaga at Bruno Mars. Ayon sa IFPI, makasaysayan ang tagumpay ng APA2 dahil ito rin ang unang beses na isang artist mula sa labas ng North America o Europe ang nanguna sa taunang global chart. May mga matutunog ng pangalan na sinasabing posibleng maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Isa sa mga nagpahayag na handa siyang tumakbo bilang bise ni VP Sara, si Senador Robin Hood Padilla sa isang kondisyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ay, pinanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, yan, puro advocacy lang yan Parang ikaw ang spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. At bukas si Senator Robin Padilla na maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Ito ang pahayag ng senador 2 araw matapos ihayag ng Vice-Presidente ang kanyang plano na tumakbong Pangulo ng bansa. Ayon sa kilalang Duterte ally senator, handa niyang tanggapin na maging Vice President candidate ni VP Sara. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Sakali namang hindi siya ang mapisil ni VP Sara, tiyak pa rin ang suporta sa kandidatura nito. Bukas rin siyang maging campaign manager ng pangalawang Pangulo. Buong pamilya ko naman, nag-umpisa naman yan. Duterte talaga. Sabi nga nangampanya talaga kay Digong nang wala kaming hiningin kahit ano. Katunayan, kami pa gumastos. At ako'y naniniwala talaga kay Inday Sara at kung sino man ang pipiliin ni Digong na maging Vice President niya. Ako'y talagang 100% na tutulong. Alam naman ni Inday yan. Ngayon pa lang, nakikita na ni Inday yan. Nakikita na ng ating Vice President yan. Kahit saan siya magpunta, nandun ako. Nandun kami. Naniniwala naman ang mambabatas na walang masama kung isa na namang Duterte ang manilbihan sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Huwag naman tayong maging unfair sa mga Duterte. Pinagbigyan nga natin yung mga Aquino, pinagbigyan natin yung mga Marcos. Siguro naman, hindi natin dapat ipagdamot yan sa mga Duterte. Naniniwala rin si Senator Padilla na kung hindi nagbigay daan si VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., siya na ang naging Pangulo ng bansa. Sa totoo lang, kung hindi naman nagbigay ng daan si Inday sa ating kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos, di dapat si Inday ang Pangulo natin, sa totoo lang. Wala, nagbigay si Inday, sumunod siya kay Aimee. Ako, naniniwala talaga ako na kailangan ipagpatuloy ang pagbabagong na umpisahan ni Digong. Jed Neresina,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Submitted for resolution na ang reklamong inciting to sedition ay sinampa ng National Bureau of Investigation o NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, inaaral pa umano ng Department of Justice o DOJ kung tuluyan itong isasampa sa korte o kaya'y ibabasura ang naturang reklamo. Ito ang balita ni Dante Amento. May resolution na draft pero pending review pa rin. It's under review by the division head of that case. May draft na ng resolusyon kaugnay ng reklamong inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI noong nakaraang taon dahil sa pahayag ng Vice Presidente na may kinuha siyang tao para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Araneta Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez kapag may nangyari sa kanya. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, under review o inaaral pa ang resolusyon bago ilabas. Whether or not VP Sara had announced her intentions to run for the presidency will not affect the assessment by the prosecutors of the pending case against her. And that applies to any other individual. Mahigit isang taon na mula nang maisampa ang reklamo sa DOJ pero hanggang ngayon ay hinihintay pa ang desisyon ng kagawaran. Walang ibinigay na dahilan ang DOJ kung bakit natatagalan ang paglalabas ng resolusyon sa reklamo. Alinsunod sa proseso, dapat resolbahin ito sa loob ng 2 buwan. Pwede lamang tumagal kapag maraming nakabinbing motion na hindi pa nare-resolba kaugnay ng reklamo. The review po has to fall within the 60 days. Kaya 60 days po lahat-lahat na yan. The filing of any supplemental complaint, the filing of any counter-affidavit, supplemental counter-affidavit, additional evidence, all of that has to be done within the 60-day period. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang validated information ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region na nagpapatunay na nasa rehiyon si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon kay Cordillera Police Director Brigadier General Erickson Dilag, bagamat may direktiba na paigtingin ang manhunt laban kay Bantag, wala pang impormasyon sa ground sa eksaktong kinaroroonan nito. Dagdag pa ng opisyal, tuloy-tuloy ang monitoring sa posibleng galaw ng dating opisyal. Nakakalat na rin ang kanilang mga asset at informant sa mga lugar na maaring puntahan nito. Sa ngayon, anya, negatibo pa ang feedback o anumang report tungkol kay Bantag. Unfortunately, wala po tayong information or validated information regarding the presence of Gerald Bantag dito sa Cordillera. Although alam naman nung mga kapulisan natin, they were given instructions to focus on manhunt against former Bucor Chief Bantag dito sa area natin. Ang instruction natin dyan, dapat hindi siya makakalapag dito. Kung makalapag man, dapat maaresto. Nauna nang sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na batay sa kanilang pinakahuling impormasyon ay nasa Cordillera Region lamang si Bantag. Si Bantag ay may kinakaharap na arrest warrant sa kasong murder kaugnay ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa inmate na si June Villamor noong 2022. Mayroon ding 2 million peso reward na inilaan ang Department of Justice para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa kanyang ika-aresto. Halos triple ang itinaas ng halaga ng marijuanang nasira ng Police Regional Office Cordillera ngayong taon kumpara noong taong 2025. Ayon kay Police Regional Office Cordillera Director Police Brigadier General Erickson Dilag, malaking tulong ang ginagamit nilang squad drone sa kanilang mga operasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Bakit tumaas ang ating accomplishment? Kasi we have incorporated the use of drones in our intelligence gathering. After we established
or organized our squadron. Okay. And squadron stands for Smart Quadrotor Unit for Advanced Deployment, Detection, Reconnaissance, Observation, and Network Enforcement. Mas pinag-igting pa ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region ang pagsugpo ng illegal plantation ng marijuana. Ito'y sa pamamagitan ng paggamit ng squad drone para masuyod ang mga hinihinalang taniman ng marijuana. Ayon kay Procor Director Police Brigadier General Erickson Dilag, malaki daw ang naitutulong ng mga drone na ito para masuyod ang mga bundok na posibleng pinagtataniman ng marijuana. Sa katunayan, halos triple na daw ang halaga ng kanilang mga nasirang marijuana ngayong taon. Sabi nila namin, maganda pala ito. So, sinimulan natin na i-develop to. And ang way forward niya natin dito is we will be able to embed these drones dito sa tactical unit natin. Na yung pag-clear mo ng building, pasilip mo muna ng drone to minimize casualties in the future. Base sa datos, mula sa 123 million pesos na halaga ng marijuana na nakumpiska noong January hanggang February 2025, nasa 364 million pesos na ito ngayong taon ng kaparehong buwan. Mapalad tayo at suportado tayo ng pamunuan ng PNP at maraming drones ang ibinaba sa atin. So we utilized these drones. Kaya nga nag-organize tayo ng yung tinatawag namin dito na squad drone. Sinabi pa ni General Dilag na dahil hindi maubos-ubos ang marijuana plantation sa rehiyon, malaki ang posibilidad na mayroong financier sa likod nito. May sindikato sa likod nito, may financiers sa kanila. Definitely, meron. And ito yung tinitignan natin. Kasi nga, may mga financiers magbibigay lang ng kapital na magtanim. And then, sila na yung aangkat. May mga nahuli naman tayo ng nagka-transport. Sa kabila ng mataas na halaga ng marijuana na nakukuha mula sa rehiyon, naniniwala naman ang Pro Cordillera na hindi dito sa rehiyon ang target market ng illegal na droga. Dagdag ni General Dilag, naglalaro sa 10,000 piso ang bentahan sa plantation kada 1 kilo o 1 bricks ng marijuana at aabot naman sa 25,000 pesos ang kada kilo sa merkado. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatawag kanina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga mall operator at real estate firm na nagpapatakbo ng mga terminal sa buong bansa. Layunin ng pagpupulong na gawing mas ligtas at organisado ang operasyon ng mga ito at gawing maginhawa ang kalagayan ng mga biyahero. Ito ang balita ni Jed Neresina. Pero kung sa terminal pa lang, hirap na sila, haba ng pila, walang silyang upuan, walang banyong mapuntahan kung kailangan mo ng emergency, talagang it will be a very uncomfortable experience. Bakit di na sila mag-public transport? Maayos, ligtas at makataong sistema ng pampublikong transportasyon. Ito ang hangad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga commuter. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, nais nilang maiayos ngayon ang transport terminals ng iba't ibang mall operators at real estate firms sa buong bansa. Aniya, kung mahihikayat na gumamit ng public transportation ang mga commuter, makatutulong ito sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko. Alleviate traffic. No? Ang utos sa atin ni Secretary Bano is really focus on the commuter. Kasi pag nag-focus tayo sa commuter, yung experience nila mas gumanda. Baka yung ibang may-ari ng sasakyan will just opt to ride public transportation. Kaugnay nito ay nagsagawa ngayong araw ang LTFRB ng isang public consultation kasama ang mga kinatawan mula sa mga mall operator at real estate firms na nagpapatakbo ng mga transport terminal. Layunin ng pagpupulong na talakayin ang mga pamantayan sa kaayusan, kaligtasan at kapakanan ng mga pasahero. Gayon din ang pagpapahusay sa koordinasyon sa pagitan ng mga terminal operator at ng ahensya.
Some of the requirements are simple, no? Like yung banyo nila, kailangan malinis, maayos, flowing water, well-lighted, well-ventilated. Yung waiting area, merong well-ventilated at secured from all weather. No? Yung mga bay nila, dapat maayos, sementado. Diba? Yung mga ganun lang. Simple things that will make it a lot easier. Pero nakikita namin sa ibang mall, even the simple things, wala pa. Bukod dito, nanawagan din si Chairman Mendoza sa mga operator ng mall na maging katuwang ng ahensya laban sa mga iligal na pampublikong sasakyan. Ayon sa LTFRB Chair, mahalaga ito dahil may mga pagkakataong namataan ang mga kolorum sa mismong nasabing mga terminal. Kasunod ng public consultation ay ang inaasahang pag-iinspeksyon ng LTFRB sa mga terminal hindi lang dito sa Metro Manila, kundi pati na rin sa iba pang rehiyon ng Pilipinas. Ito ay upang malaman kung kailan target matapos ang pag-aayos ng mga ito bago maglabas ng mga show cause order at magpataw ng penalties ang LTFRB. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila malabo sa ngayon ang taas pasahe sa mga pampasaherong jeep sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakausap nila ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at sinabing hindi pa napapanahon ang dagdag pasahe sa jeepney. Sa kasalukuyan anya ay prioridad ng ahensya ang pag-aaral sa posibleng taas pasahe naman sa mga bus. At ayon naman din po sa LTFRB, patungkol po sa hinihiling ng mga jeepney operators and drivers, mukhang hindi pa po napapanahon, premature, dahil po meron pong provisional fare increase sa halagang 1 peso. At ayon sa kanilang computation, itong provisional grant na ito na fare hike na 1 peso ay nako-cover pa po ang fuel cost para sa jeepneys. Pero ang priority po ngayon ng LTFRB kung magkakaroon po ng fare hike ay ang mga buses. Dahil wala po silang temporary fare hike. So, yun po, ang priority po nila ay ang pag-uusap tungkol sa pag-increase ng pamasahe sa mga bus. Nakabantay na ngayon ng People's Republic of China sa mangyayaring halalan sa 2028 sa Pilipinas ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Anya, ngayon pa lamang ay ginawa na nito ang paraan upang pahinain ang issue sa West Philippine Sea at humupa ang issue pagdating ng susunod na presidential election. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. That is also a concern for the People's Republic of China, who will be the next president. Interesado umano ang China kung sino ang susunod na magiging pangulo ng bansa. Sinasabing binabantayan nito kung ipagpapatuloy nito ang kasalukuyang polisiya ng administrasyon sa West Philippine Sea. Sa ikalawang araw ng Cybersecurity Forum sa Makati kanina, sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa usapin ng West Philippine Sea, na kung ang susunod na mamumuno sa bansa ay salungat pa rin sa polisiya ng China, magiging sagabal pa rin ito sa pag-angkin nila sa West Philippine Sea. And obviously, anybody whom they are really betting to be the next president is somebody who's not going to stand up for our rights, because it will be on their disadvantage if the next president will continue what President Marcos has been doing so far, exposing Chinese aggression. Kaya naniniwala ito na ginagawa ng Chinese Embassy sa Maynila ang lahat ng paraan para patahimikin ito at ang ginagawang transparency initiative ng pamahalaan upang isapubliko ang lahat ng pambubuli at panghaharas ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Anya, tinutulak ng China na sa pamamagitan na lamang ng diplomatic channels gaya ng Department of Foreign Affairs dapat talakayin ang issue. At hindi na umano isinasama ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard sa paglalabas ng impormasyon. So, I would like to believe that, the Chinese embassy
really putting a lot of efforts to silence me, to stop transparency, and to convince the national government that when you talk about West Philippine Sea concern, it should only be through the diplomatic means. That it should only be the DFA who's going to do the talking when you talk about West Philippine Sea, not to include the armed forces of the Philippines or not to include the Philippine Coast Guard. Kung huhupa ngayon ang issue ng West Philippine Sea, posible anyang pagsapit ng 2028 presidential election ay makakalimutan na ng maraming Pilipino ang issue, lalo na't ugali ng mga Pinoy ang pagiging mapagpatawad. Nag-aalalaan niya ang China na baka mas lalo pang dumami ang mga Pilipino ngayon na mulat na sa tunay na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Pag nagpatuloy ito ay magiging election issue ang WPS o isa ito sa magiging batayan sa pagpili ng mga Pilipino ng susunod na leader. And that is the main concern of the Chinese government. They wanted to silence the transparency. They wanted to put a stop on transparency because they are worried that in the next 2 more years, if 9 out of 10 Filipinos are already supportive of the Philippine Transparency Initiative in the West Philippine Sea, try to imagine, it will be 10 out of 10 already, or 9.98% of our countries support transparency, and we have already institutionalized the level of awareness of Chinese aggression in the West Philippine Sea. Naniniwala naman ang Philippine Navy na maaaring magamit at manipulahin ang issue ng West Philippine Sea sa darating na halalan upang magdulot ng pagkakahati-hati sa mga Pilipino. Kaya't iginiit nito na mahalaga ang edukasyon upang labanan ang maling impormasyon. It is used also to downgrade your military. So I think it's best to educate. Education was always mentioned, and I would just like to inform everyone that your Navy, your armed forces going across the country, disseminating about West Philippine Sea, that we have sovereignty, and they talk about sovereign rights, maritime zones. We do this across the country, not only in schools but only in villages. Ayon kay Professor Dindo Manhit, presidente ng Stratbase at Vice Chair ng Philippine Advisory Board sa West Philippine Sea, dapat ang susunod na mamumuno sa bansa ay matigas ang paninindigan sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. I just hope that, as the Filipino people would say, we will never vote for a pro-China candidate, and more so maybe in 2028. We heard that as far back for years already, in 7 to 8% of Filipinos. So we'd like to remind candidates. But it cannot suddenly change for the sake of changing your political position. So we have to be clear on that Filipinos should choose people who will stand up for our own national interests. Not the interests of other groups, not only China but other nations, but one that will stand up for the interests of the Philippines. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At naputol ang bahagi ng kalsada sa Laak Davao de Oro dahil sa malakas sa pag-ulan kaninang umaga. Mahigit 100 pamilya ang apektado at pansamantalang inilikas dahil sa banta ng pagtaas ng tubig. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Gladys, wala bang nasaktan sa naputol na kalsada sa Laak Davao de Oro at kumusta na ang lagay ng panahon dyan? Monica, matapos ang malakas at walang tigil na pag-ulan simula kaninang umaga dito sa Davao City ay medyo makulimlim na lang ang panahon at medyo mahangin pa rin. At kanina sa naging panayam naman ng Public Information Office sa Laak, Davao de Oro ay hindi na rin masyadong malakas ang mga pag-ulan. Nakuhanan kanina sa video ang pagkaputol sa isang bahagi ng kalsada sa Laak. Makikitang mabilis na kinuha at inalis ng isang lalaki ang motorsiklo upang hindi ito mahulog at hindi masabay sa pagbuhon ng kalsada. Ang report kasi sa Laak is yung kalsada na putol, no? Yun, ang flooding is walang report na nasira na dahil sa flooding. Yung ulan talaga na malakas, nag-cause ng landslide at naputol yung road. Walang nasaktan doon.
Walang nadamay o nasaktan sa pagkaputol ng kalsada at nakahanda na ang mga gamit ng lokal na pamahalaan para sa pagsasaayos ng nasirang mga nadaanan. Samantala, 127 pamilya sa Laak, Davao de Oro ang apektado at pansamantalang dinala sa mga designated evacuation center ng munisipalidad. Inilikas muna ang mga ito dahil sa banta ng pagtaas ng tubig. Ayon sa LGU, nagpadala na sila ng relief goods upang tugunan ang inisyal na pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Patuloy din ang panawagan ng LGU sa mga residente nito na nakatira malapit sa sapa na lumikas na. Monica, 3 ang kumpirmadong nasawi matapos matabunan ng lupa sa landslide sa bahagi ng Purok 5, Barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro, bandang alas 11:40 kagabi. Habang 4 namang individual ang kumpirmadong nasawi matapos matabunan ng lupa sa Mati City, Davao Oriental. Monica, sa taladang Office of Civil Defense Davao Region, ang Davao de Oro at Davao Oriental ang mga probinsya dito sa Davao Region na pinaka-apektado sa masamang panahon ngayon. Sa katunayan nga, Monica, 14 na barangay ang naiulat na apektado ng baha at 2 barangay naman ang nakaranas ng landslide. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Gladys Suwabi. Inilabas na ng Pixar ang official trailer ng Toy Story 5. Muling mapapanood ang journey ni Woody, Buzz Lightyear at Jessie sa panibagong misyon para iligtas ang kapwa nila laruan laban sa tech invasion. Sa teaser, makikita ang nakatanggap si Bonnie ng frog-shaped smart tablet na tinawag na Lilypad na nagdudulot ng takot sa mga laruan na tuluyan silang mapalitan ng makabagong teknolohiya. Habang mas lalong naagaw na gadgets ang atensyon ng mga bata, magsasama-sama ang mga paboritong grupo upang ipaglaban ng kahalagahan ng playtime at pagkakaibigan. Unang inanunsyo ang 5th installment na pelikula noong 2023, 4 na taon matapos ang Toy Story 4 at nakatak na ipalabas sa mga sinihan sa June 19, 2026. Narito po ang ating mga naging kausing ngayong araw ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Michael Simborio, Dennis Llanera at Rogelio Tolio. Gayon din kay Brian Infante, Jean Jaime at Ruel Panza. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Lucas 16:15 na nagsasabi, "At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.